Oops, wait lang. Pag ka muna mag-scroll, so syempre, magbibigay muna tayo ng word of the day at syempre pag-usapan natin itong tinatawag nating mga cartridge natin, no? According to the construction of rim. Kasi may iba't ibang klase tayo ng cartridge at nakabase naman ito or nakadepende sa kung paano naman yung construction ng rim niya. Okay, so pag sinabi po natin cartridge, ito po ay buo pa lamang yan, ha. Kumbaga, ito ay live ammunition pa. Kumbaga, meron pa siyang bullet, meron pa siyang cartridge case, meron pa siyang propellant or gunpowder, at saka meron siyang rim, and then meron siyang primer. Yan po yung cartridge natin. Buo pa po yan. Okay, so hindi pa po yan na ipaputok. Okay? And syempre, pag-usapan naman natin ngayon yung construction according by rim naman po. Okay, so unang-una, tandaan natin yung rim. Yan po yung rim natin, yung nasa dulo po mismo. Okay? Yung, kumbaga, yung end point po ng ating cartridge. Nasa baba. Kumbaga, yan yung nagiging foot niya. Diba? Kung papatayo natin. That is considered rim po yan. Okay? So now, may iba't ibang klase tayo ng rim. Sa cartridge natin, meron tayong tinatawag na rim type, meron namang rimless type, meron naman tayong belted type, meron namang riveted type, at meron namang semi-rim type. Ayun po yung ating mga cartridge according to construction of rim natin. And syempre, pag-usapan muna natin sa ngayon, itong dalawa lang muna. Ano muna natin, i-distinguish muna natin yung dalawa, yung tinatawag nating rim type cartridge, tsaka yung rimless type natin. Okay? So now, kung mapapansin po natin, tandaan lang po natin, madali lang po talaga to. Pag ano po natin, pag nakita po natin, o pag sinabi po natin rim type na cartridge, tandaan lang po natin na ang kanya pong rim ay wider or larger than the body of the case. Okay? Yan po yung picture natin sa baba. Tingnan po natin. Yan. Kung mapapansin po natin, mas mahaba po ang kanyang rim kaysa sa katawan. Okay? So, ibig sabihin, matatawag po nating rim type ang isang cartridge kapag po ay wider or larger ang kanyang rim than the body of the case. Kung mapapansin po natin dyan, mas mahaba po siya. Okay? So now, pagdating naman natin sa rimless, tandaan po natin, rimless. So, ibig sabihin po, dito naman, ang rimless natin is, kumbaga yung ating pong rim is equal lang po, equal po ang kanyang size to the body of the case. Kung mapapansin po natin yung picture sa baba, tingnan po natin, di ba? Yung kanyang rim is same lang po yung kanyang level sa body. That is called rimless naman po tawag dyan. Kung matatanong po natin, ano po ba yung purpose ng rim set? Okay, ang purpose po kasi ng rim, yan dyan kasi hahawak. Example, yung rim type natin. Dyan kasi hahawak si extractor. Diba? Para kung pagkasa mo, tataas na yung nasabing cartridge or ammunition, papasok siya dun sa chamber. Pag press ng trigger pack, okay, titirahin ni firing pin yung ating primer, pagtakbo nun, so syempre yung lalabas sa bunganga, mismong bullet lang yan. Wala naman sigurong lumabas na buo, di ba? Yung bullet lang. Kasi nga, yung cartridge case, mananatili yan kasi hahawakan siya ni extractor. Saan hahawak si extractor? Yung rim. Okay, so ibig sabihin, yung purpose ng rim, dyan hahawak si extractor para i-withdraw niya yung case to the chamber. So, kaya nga purpose ng extractor is used to withdraw the cartridge case. Yan, pag hila niya, na-withdraw niya, matik agad dyan si ejector pack para si ejector naman yung to thrown out, to pull out. Kaya nga, sa ating crime scene, makita natin yung cartridge case natin doon. Sapagkat sa gamit ng ating extractor na humila, withdrawn, tapos si ejector naman yung nag-thrown out para lumabas. Except lamang sa revolver. Kasi ang revolver is mananatili man yung cartridge case sa kanyang cylinder, sa kanyang chamber. Mananatili doon kasi wala siyang ejector. Di ba? Okay, the rest is maari talagang lalabas yan. Okay, but, sir, paano naman pag rimless? Walang hahawakan kasi nga, equal man yung rim. Di ba? So, pag rimless naman, ang mangyayari dyan, meron tayong tinatawag na extractor groove para dun hawak sa extractor natin. Okay? So, yun po yung tandaan natin. Pag sabi po natin rimless, tandaan lang po natin ang rimless, equal size lang po ang kanyang rim to the body of the case. Pag rim type naman, mas wider or mas larger siya kaysa the body of the case. Sana nakatulong sa inyo yan. At syempre, ito pa yung lingkod, your Mr. Day, Emmanuel, the Master Schumann, Bilis, sa CBRC National Tour, and